SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Banat Bay, kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang, may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will take you with me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan. May sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang umihina pa yung boses. Talaga namang may pag-ganun-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang kasi supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Noong isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. O makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Paano kung, si Attorney Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Arenglo. Pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least, nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan ha. Yun ang pangako ko, kinasuhan. Sana maganda ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala Parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangil, Attorney Guanzon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin eh. Tapos kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, talagang upakan niya na. Di ba? Kaso may ano to eh. May reservation? May reservation ka. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito eh. Kaya mo pinirmahan yung budget eh. Pumayag ka rin ng schema ko eh. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag-100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM sa Pangandaman at sinabi ni Chaldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yan. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong SONA bukas. Excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bunoan na air condition 3 buwan na? Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa? Nauna pa kay Martin Romualdez. Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Padagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre. Na-discover mo pala, bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember,
yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na natin kinalikot ni Romualdez yan. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. Oo. So, hindi ka makakalusot dyan. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Yun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos niya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Oh, ano share ko dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, aba, naiiwan ako dito Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ang mga pangalan At kung ayaw mo sambitin mga pangalan, ano ba yan sila? Mga santo? Ano, sacred cow? At Attorney Rowena, wag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay ni Romualdez. So kung merong dumadaan muna sa anak niya. Majority leader, si Sandro. Majority leader. Di ba? Kahit sa Committee on Appropriations ay, siyempre, may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Ito, Attorney dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko, Pilipino. Ay, salamat naman at bigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. Oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Oo. Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng Pamilya. pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, ako'y paggulo sa Pinas. Panggulo pala yun. Oo, panggulo siya sa Pilipinas. At saka ano talaga, yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya yan po ang parang noong naman panahon ni Ferdinand Marcos ay si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, ano? Pero parang hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin pumirma ka rin doon At may insertion ka rin doon Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hiningi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Zaldico, what the President wants, the President gets. Yun. And alam mo, Banat Bay at ni Guazon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. Oh. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guazon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maletang scandals involving allegedly involving yung ating congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang Masyadong or maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget dun sa infra ang involved dito funds pa na presidente lamang makapagsabi na sige, gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds,
Kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala ng unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwede maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control projects. And the President also mentioned, no, kasi di ba nag-declare ng state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila nag-red carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa kinakaharap natin? Dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM. Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya what the president wants, the president gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round off natin sa 2 trillion, 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldi ko. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman? Ang nakita, pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala man nakakulong doon na regional director. Wala nakakulong doon na undersecretary. Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan state witness din? At alam ko na, si Bonoan is state witness, ituturo niya si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bonoan is already secretary. Above Bonoan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Di ba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ay kukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Another topic po, Attorney Banatbayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, hinawakan niya Di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary, Yes, after 4 years, tingnan natin kung meron ba talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino. Talungdaan nating kadiwa
ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos ng bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ang ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promised jobs. You promised jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho. 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun. Those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda. Dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din eh. More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi